unang panahon na ang mga hayop ay nakakapagsalita pa. May isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kaniyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Hanggang matapos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupas ay nalamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabang. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Isang tigre, sabi ng lalaki habang nakadungo sa hukay. Pakiusap, tulungan mo ako makalabas dito, pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Saganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking lumungon sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tungon ng tigre. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki kapag kami ay malaki na pinuputol ninyo. Ginagamit ninyong kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, taoin ang humukay ng butas na yan. Utang ng loob, huwag ka nang magdadalawang isip, tigre. Sige, pauwiin mo ang inyong gutom. Anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at minungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon, ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hato. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhaya siya ng loob at agad tumayo. Tulong, tulong, muli niyang isinigaw. Tinuro
ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tignan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon nyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makainan niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi makahaon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa, wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.